Bukod po sa bahang dala ng bagyong Uwan sa Navotas, sinabayan pa ho ito ng high tide na nagpahirap lalo sa mga motorista at residente. Bukod po sa mga basura, may ilang patay na hayop din pong lumutang sa baha. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hindi nakatulog ng mahimbing ang maraming residente sa Barangay Bagong Bayan North sa Navotas, gaya ni Nanay Antonia. Nakayapak na niyang sinuong ang baha para lumikas kasama ang kanyang asawa at 8 taong gulang nilang anak na kailangan nilang isugod sa ospital. Di bali, naghihirap kami basta wala lang sakit ko eh. Nakaraan pong bagyo ganito rin po, sinugod ko siya. Kanina naman nagsusuka siya. Kaya parang naalarma na rin ako, bumaba na kami. Eh sabay naman patay yung kuryente. Kaya nangangapa kami sa daan. Magdamaga ng pagtaas ng baha sa C4 Road sa Navotas. Nagdilim pa sa kalsada nang mawalan ng kuryente sa buong lungsod bandang alas 12 ng hating gabi. Sabi ng DRRMO ng lungsod, sinabayan kasi ng high tide ang pabugso-bugsong buhos ng ulan na dala ng bagyong Uwan. Ayon sa Navoteño Emergency Team, bumigay rin ang dike na humaharang sa ilog sa Barangay Bagong Bayan South. As of 12:40 AM kanina, mahigit 1,000 pamilya o halos 6,000 individual na ang lumikas sa buong lungsod. Nagising ako, pasok na yung tubig sa bahay ko. Ginawa ko, kinuha ko na itong aso at itong tricycle para panganaboy ko. Pinabayaan ko na yun gamit lang yun. Mahal kayo panganaboy at itong hayop. Pero may ilang residente na nanatili pa rin sa kanilang mga bahay para isalba ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Nakalikas na ho kami. Inano lang po namin, kaming mga lalaki, inano lang po namin yung pwedeng may salba. Hindi nyo maususukat yung permission na ito. Siyempre, sawa na. Kaso hindi natin maalis, dito na kami nakatira Kasabay ng pagtaas ng baha, kinailangan na rin i-rescue ang ilang na-stranded na residente. Nagsilutangan din ng basura, pati patay na daga. Naging hamon sa maraming motorista ang pagtawid sa bahang umabot ng hanggang dibdib. Hindi na naglakas loob ang ilan, lalo na't maraming sasakyan ang tumirik sa gitna ng kalsada. Kala ko baba lang May pasok ako na bukasan, hindi kami pwedeng hindi pumasok Gawa ng rain or shine kami. Waterproof ba kumbaga? Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 170 munisipalidad at syudad sa bansang naapektuhan ng supply ng kuryente dahil sa bagyong Uwan. Ayon sa NDRRMC, 15 pa lang sa mga ito ang naisasaayos. Karamihan sa 155 na problema pa rin ang supply ng kuryente ay nasa Calabarzon at Bicol Region. Sa pinakahuling tala ng Meralco, abot sa 270,000 na customers nila ang apektado ng power interruption. Karamihan ay nasa Laguna, Cavite, Metro Manila at Rizal. At ang iba pa ay sa Batangas, Bulacan at Quezon Province. 24/7 naman ang Meralco sa pagsasaayos ng mga nasirang linya. Samantala, ayon sa NDRRMC, apektado pa rin ang supply ng tubig sa 9 na bayan at syudad sa Calabarzon at 4 sa Bicol Region. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa GMA Regional TV. Marami pa rin pong residente sa Samar ang nananatili sa evacuation centers kasunod ho ng pananalasa ng bagyong Uwan. Cecil, anong latest sa inyo dyan? Connie, problema ngayon ng maraming evacuees kung saan sila uuwi dahil nasira ng bagyong Uwan ang kanilang mga bahay. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Cecil, nanatili pa dito sa evacuation center sa Catbalogan City sa Samar ang ilang mga residenteng nasiraan ng bahay dahil sa paghampas ng malalaking alon dala ni bagyong Uwan. Pangalawang gabi na kagabi, nanunuluyan ang ilang residente sa evacuation site sa Samar National School. Nakauwi na ang iba sa kanila matapos humupa ang bagyo. Pero ang mga natitira, mga wala nang uuwian pa. Sila yung mga nasiraan ng bahay sa tabing dagat malapit sa pier. Dahil sa malalakas na hampas ng alon, na wash out ang kanilang mga bahay. Isa sa kanila, si Aling Rebecca na mahigit sa 30 taon nang nakatira sa nasabing lugar. Wala siyang naisalba dahil lumikas sila nang bumayo ang bagyo. Ayon kay Catbalogan City Mayor Dexter Uy, nakaapekto ang high tide na sinabayan ng malakas at walang hintong ulan kaya nasira ang mga bahay sa tabing dagat. May isang nasawi matapos madaganan ng nawasak niyang bahay.
ramdam din ang Super Typhoon Uwan sa lungsod ng Calbayog dito pa rin sa Samar. Nagsimulang naranasan ang malakas na ulan at hangin madaling araw kahapon na nagtuloy-tuloy hanggang tanghali. Bunsod nito, nakaranas ng pagbaha ang 3 barangay at nawalan din sila ng supply ng kuryente. Sa ngayon ay kinoconsolidate pa ng Office of Civil Defense Region 8 ang kabuang danyos at mga reported incidents dito sa buong Eastern Visayas epekto ng bagyong Uwan. Cecil? Maraming salamat, Nico Sereno. Samantala, hindi pa rin nakakabangon sa pinsala ng nagdaang bagyong Tino ang maraming taga Cebu. Kabilang sa kanila si Bernardino Son na namatayan ng 5 anak habang pinaghahanap pa ang kanyang bunsong anak. Kasama sa kanyang pinaglalamayan ang dating asawa, 2 apo, hipag at pamangkin na nasawi rin sa malawakang pagbaha sa Barangay Bakayan. Kwento ng mga rescuer, isa sa kanyang anak ang 3 oras na humawak sa puno ng akasya. Sinubukan pa siyang iligtas at hinagisa ng lubid pero hindi ito umabot hanggang sa matumba ang puno na kinakapitan niya. Ayon sa kanya, 2 beses niyang binalikan ang pamilya para hikayating lumikas pero hindi umano siya pinakinggan. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Cebu City, 31 na ang naitalang nasuwi at 7 pa ang pinaghahanap na mga nawawala dahil sa bahang dulot ng bagyong Tino. Live pa rin po tayo dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Ngayong umaga, binilikan natin ang bahay ng isang residenteng nataunan nating kahapon na nag-evacuate bago pa tumating ang bagyong Uwan. At kanina, nakita nating naglilinis na sila ng mga kalat sa kanilang bakuran. Bagamat kahapon, sinabi ng padre de pamilya na susunod siya sa evacuation center, pinili na raw niyang manatili rito kagabi para bantayan ang kanyang bahay. Malapit lang sa pampang ng Barangay Libtong dito sa Tagudin ang bahay ni Dexter kaya pinili nilang papuntahin sa evacuation center ang mga bata at kababaihan kahapon. Buo naman daw ang kanyang bahay at nakaligtas sa anyay malaipo-ipong hangin dito kagabi. Pasalamat na lang daw siya na ligtas ang kanyang buong pamilya. Narito ang pahayag ni Dexter. Binantayan ko ng binantayan po namin kasi nililipat na yung mga yero. Kaya dinoble-doble na namin po yung mga tali. Mga alas 11 nagsimula na yung malakas na hangin po sir. Tapos hanggang ang alas 12 na yun. Walang tumigil nung madaling araw na sir. Sugatan ng isang lalaki matapos hold upin, tutukan at pukpukin pa ng baril sa Binangonan, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pauwi na raw sana si AA, di niya tunay na pangalan, mula sa trabaho pasado 1:00 ng madaling araw nitong Huwebes, nang bigla raw siyang hold upin ng isang lalaki sa eskinitang ilang metro na lang ang layo sa kanilang bahay sa Barangay Kalumpang, Binangonan, Rizal. After niya po akong sinabihan ng hold up to, doon na po niya ako start na tinutukan ng baril. 4 times po. And then, doon niya na po ako nahawakan sa arms. Then, tinulak doon sa may wall. Nung pagkabagsak ko, doon na po niya ako inano ng baril sa ulo. Tinuktukan ng baril. 3 times po. Sinubukan daw niyang manlaban at naitapon pa ang mga gamit kabilang ang isang eco bag na nooy naglalaman ng perang aabot sa 400,000 piso. Sa lakas ng pagkakapukpok ng baril, dumugo ang bahagi ng kanyang ulo. Nagtamo rin siya ng mga sugat sa may siko at paa. Ayon sa biktima, ilang segundo pa siyang nawala ng malay. At nang magising siya, nakita niya raw ng malapitan ang mukha ng sospek. Gayun din ang kasama nitong naghihintay sa kanilang sasakyan. Doon ko po naaninag yung mukha niya na may balbas, na maliit lang siya, naka-short. And then, a black na shirt na may print po. Nasiko ko siya, then doon na po ako nakatakbo. Then doon na po sila pumiswat paalis, nakasasakyan. Sa kuha ng ilang CCTV, kita ang pagtahak ng getaway car ng mga sospek sa kahabaan ng Cableway Road sa Barangay Kalumpang. Ang color po is maroon or orange. Doon lang po nag-range yung nakita ko kasi lumang sasakyan po siya. And then may mags, tapos medyo yellow yung light nung sasakyan. Una pong nag-report yung biktima ay sa PNP po. Tapos nag-report na rin po yung mga magulang ng biktima sa aming barangay. Dinescribe naman po ng biktima yung hitsura ng suspect.
Ayon sa barangay, posibleng dayo ang mga sospek sa insidente. Patuloy ang investigasyon at pagtunto ng pulisya sa mga sospek. Monday latest mga mare at pare. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa gitna ng iniwang pinsala ng bagyong Uwan sa bansa. Kasama ang NCR Command ng Armed Forces of the Philippines, pinangunahan ni na Sparkle artists Kaloy Tingkungko at Kim Perez ang repacking ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation warehouse. Chika ni Kim, ito raw ang kanyang little way para makatulong sa ating mga sinalantang kababayan. Ipadadala ang mga relief goods sa Aurora, Cagayan, Samar at sa iba pang lubos na naapektuhan ng bagyong Uwan. At update na po tayo sa relief distribution ng GMA Kapuso Foundation para sa mga naapektuhan ng bagyong Uwan. Kausapin po natin si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali, Ms. Ricky. Ma'am Ricky, makikikamusta lamang ho kami sa inyo pong isinasagawang pagtulong sa iba't ibang lugar po ng mga nasalanta. Asan ho ba ngayon ang atin pong mga team ng Kapuso Foundation? Magandang hapon sa lahat. Report lang ako, naka-pre-position ng GMA Kapuso Foundation. Ang problema, merong mga lugar na hindi namin maipasok or hindi namin mapasukan right now kasi blocked pa yung road. Ang GMA KF on the way na sa Aurora. Ang problema, Connie, hindi pa cleared yung daan papunta dyan sa 3 affected na municipalities. Tapos, ganun din ang sitwasyon sa Cam Norte. Dahil meron din tayong naka-standby doon, hindi rin makapasok. Tapos, yung atin naman na team na nasa Cagayan, waiting din kami kasi ang lakas daw ng hangin doon. At saka hindi masabayan sa distribution kasi syempre safety first, Yes. So, etong Dinalungan, Dipakulaw at saka Dinggalan sa Aurora, yung Dinalungan is kung saan naglandfall. So talagang nag-dispatch tayo ng team dyan na may dala-dala ng relief goods kasi alam talaga namin na puruhan talaga at kailangan nila ng provisions. Yun nga lang, hindi kami makalusot, So may ganyan ding sitwasyon kasi nagdala ang unang hirit din ng 500 relief na family packs, para naman sa Etiague, Isabela, hindi rin makalusot. So pero ang good news is mag-uumpisa na kami mag-distribute dyan sa Katarman, sa Northern Samar. Dyan unang tumama si Uwan, So nagre-ready na kami at mukhang ngayong hapon magagawa na natin 'yon. At nagre-ready na rin kami dahil mukhang ang Camarines Sur, certain areas, maaabot na rin namin ngayon sa araw na ito. Tapos naka-preposition din tayo ng mga relief goods sa Albay. At tutulungan tayo doon ng ating mga kasundaluhan, 'di ba, para maka-distribute din doon. Ma'am Ricky, ano ho ba ang sabi sa inyo dahil doon ho sa mga dadaanan, sabi nyo nga hindi pa cleared. Ito ho ba ay due to landslide? Ano ho bang mga nakahambalang na poste? Yes, mga nakahambalang na poste at saka nakahambalang na mga puno na malalaki. And yes, dyan in particular sa Aurora, hindi lang mga puno at saka mga poste. Ang problema pa dyan, yung other side, talagang prone to rock slides or landslides. Hindi pa ngayon namin matunton kung ano ba exactly kasi hindi nga namin mapasok. So medyo kawawa naman yung taga Aurora, yung Dinalungan, yung Dipakulaw at saka Dinggalan. Meron tayong mga schools dyan at meron tayong mahabang Kapuso Bridge dyan sa Dinggalan. So gusto rin talaga natin matunton at para makita kung kamusta na. Kasi napakalakas daw, Connie, napakalakas. Yes. Lalo na nung naglandfall, sobrang ibang klase daw ang lakas nito ni Uwan.
Alright, para sa mga gustong magpaabot po ng in-kind na tulong, pwede ba? O kaya cash donation na lang ba ang inyong ini-encourage sa Kapuso Foundation? Yes. At ano po ang paalala po ninyo? Oo. Maraming salamat sa oportunidad. Isang mabilis na pasada lang. Magpunta ho sa GMA Kapuso Foundation Facebook page. Yan ho yung naka-blue check. At dyan po nakalagay lahat ng ating official bank accounts. Pati ho mga SWIFT codes for kung magde-deposit kayo from abroad. At yung mga QR codes natin sa GCash, sa Shopee, sa Lazada, lahat po nandyan. At open din ho tayo credit cards, itong Metrobank Rewards Points, and of course, yung Cebuana Luwilier. Pwede din ho kayo mag-donate. All Cebuana Luwilier branches, hindi ho sila nag-charge ng transaction fee. Tumatanggap po ang GMA Kapuso Foundation ng in-kind na donations. Ang kailangan po talaga natin ngayon, dahil hindi lang naman ho para dito sa mga apektado ng uwan, babalikan pa ho namin yung mga apektado ng Tino, pati sa Cebu. So ang mga kailangan natin dyan is mga delata na sana naman, Connie, hindi naman yung expiring. Hindi ho tumatanggap ang GMA Kapuso Foundation na less than 6 months. Alright. Yun. So, yun. Okay. And of course, yung cash. Okay. Marami pong salamat at syempre dalangin po namin na sana ligtas din po makarating ang ating Kapuso Foundation team kasama ng ating mga sundalo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat. Yan po naman si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog. Libo-libong residente mula sa lungsod ng Marikina, maging sa San Mateo at Rodriguez sa Rizal ang lumikas. Dahil pa rin po yan sa bagyong uwan. At may ulat on the spot, si Maki Pulido. Maki? Mahigit 7,000 individual ang lumikas sa San Mateo sa Rizal at ngayon sumisilong sa nasa 26 na evacuation center. Mahigit 6,000 naman ang nag-evacuate sa Rodriguez Rizal at nanunuluyan pansamantala sa nasa 20 evacuation center. Halos 9,000 individual naman ang lumikas dito sa Marikina City. Preemptive evacuation ito, Connie, na nagsimula noong Sabado at least sa San Mateo bilang paghahanda sa pagdating ng Super Typhoon Uwan. Pabugso-bugso yung buhos ng malakas na ulan ngayong umaga dito sa San Mateo, Rodriguez at Marikina, pero dahil walang binahang lugar ay pinapayagan na yung mga residente na umuwi sa kanilang mga lugar ngayong araw. Sa San Mateo, pinakamataas na antas ng ilog ay 17 meters kahapon ng umaga. Nasa 18 meters ang first alarm doon at 20 meters ang forced evacuation. Dito naman sa Marikina, pinakamataas na water level na inabot ay nasa 14.5 meters. Hindi umabot sa 15 meters para sa first alarm at dito sa Marikina 18 meters kasi ang forced evacuation. Yung mga nakausap naming residente ay talaga namang kusang lumikas. Naranasan kasi nila at sa karanasan nila talagang pahirapan ng lumikas kung tumataas na ang tubig. Isa sa mga ginang na nakausap namin, kaunting gamit lang yung dinala niya para raw mabitbit yung mga alaga niyang mga aso. Pero dahil maulan, may mga hindi makapagtrabaho tulad sa construction. Halimbawa, kaya't apektado ang pinagkakakitaan ng ilan sa mga nakausap namin sa evacuation center. Kaya sa mga ganitong pagkakataon daw, malaking bagay sa kanila ang mga inaabot na tulong tulad ng mga relief packs. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Super Typhoon nga po ang naglandfall sa Aurora nito pong bagyong uwan. Dala po nito ang matinding hangin kasabay ng pag-ulan, hindi lamang sa Aurora kundi sa iba pang probinsya sa Luzon. Ang mainit na balita hatid ni Oscar Oida. Alas 9:10 kagabi nang maglandfall ang bagyong uwan sa Dinalungan, Aurora. Maririnig pa ang pagsipol ng hangin habang bumubuhos ang malakas na ulan. Kita rin ang pag-angat ng bubong sa gusaling ito. Ilang estruktura naman ang bumagsak at nasira dahil sa pananalasa ng bagyo. Hindi po natin talaga kagustuhan yung ganun kasi yung tao po naman po ang mawala. Pag di po namin iniwan ito, kami po naman po ang baka may mangyari po sa amin. Kahapon, nagkalat ang sandamakmak na debris sa kalsadang ito sa bayan ng Dipakulaw dahil sa paghampas ng malalaking alon. Bilang pag-iingat, isinara na muna sa mga motorista ang naturang kalsada patungong kasiguran. Bago yan,
Isa ang Bicol Region sa mga nakaramdam ng hagupit ng Bagyong Uwan. Napasigaw na lang ang mga tao sa mga hampas ng malalaking alon sa Baras, Catanduanes. Pinasok din ng tubig ang mga bahay sa barangay JM Alberto. Malakas na ulan na sinabayan ng malakas na hangin ang naranasan naman sa bayan ng Virac. Nasira ang bahagi ng seawall doon dahil sa mga nangangalit na alon. Binahari ng ilang coastal barangays at ilang kalsada. Bumuhos din ang malakas na ulan at hangin sa Santiago Isabela. Nagkalat ang mga nagliparang bubong at nagbagsakan din ang ilang signages. Batay sa ulat ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 14,000 na ang evacuees mula sa flood-prone areas at mga bahay na gawa sa light materials. Hindi rin madaanan ng overflow bridge roon dahil sa baha. Tila sumasayaw naman ang waiting shed na yan habang binabayo ng malakas na hangin at ulan ang Nueva Ecija. Ilang puno rin ang pinadapa ng bagyo na humambalang pa sa ilang kalsada. Kaya ang maraming kalsada papunta sa norte hindi agad madaanan. Agad namang idineploy ang PDRRMC Task Force para magsagawa ng clearing operations sa iba't ibang bayan. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga malapit sa ilog at creek. Sa bayan ng Bungabon, tinaasan ng dike sa barangay Kalaanan para maiwasang umapaw ang tubig sa mga bahay. Ayon sa Nueva Ecija PDRRMO, may 4 na pangunahing ilog na binabantayan ngayon sa probinsya. Bumagsak din ang mga puno at nabaklas ang mga yero sa Dagupan, Pangasinan dahil sa malakas na hanging dala ng Bagyong Uwan. Inaanod din ng baha sa ilang pangunahing kalsada ang mga styrofoam at basura. Dahil dito, mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas sa mahigit 30 evacuation centers sa lungsod. Pinalikas po kasi kami ng kapitan namin kasi nga po, yung bagyo nga daw po, malakas. Kampante naman po para rin po sa kaligtasan ng mga bata po. Ayon sa lokal na pamahalaan, sapat naman ang kanilang supply ng gamot at food packs para sa mga pamilyang lumikas. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.